Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Maliit pa lamang ako, ay hindi na bago sa akin ang mga kwentong kababalagan. Lumaki ako na sagana sa mga kwentong katatakutan, lalo na sa aming lugar. Lalo pat ang lugar namin sa Cagayan de Oro ay hindi nasa bayan, kung hindi nasa baryo. Madalas ito ang pampalipas namin ng oras. Kwentuhan ng mga katatakutan, lalo na pag magagabi na. Pagkatapos ay biglang magkakatakutan, at pagkatapos ay magtatakbuhan na kami. Pauwi, kanya-kanya ng takbo. Sa lugar namin, isa si Aling Patring ang madalas magkwento sa amin ng mga nakakatakot. Mga kwento tungkol sa mga kababalagan, tungkol sa mga engkanto, lalo na patungkol sa mga aswang. Kapitbahay namin si Aling Patring, ngunit ang kanyang bahay ay sa bandang dulo ng bukid, malapit sa irigasyon. Kaya minsan lamang sa isang linggo kami kung makapunta sa kanila. Ngunit sa tuwing nakakapunta kami, ay ang daming kwento dun sa amin, na hindi na namin namamalayan ng oras at maghahapon na pala. Kaya kapag matatapos kami sa gawain sa bukid ng mas maaga, ay dun kami tutuloy sa kubo ni Aling Patring at kukwentuhan kami niyan ng mga nakakatakot. Pag uwi ay kanya-kanya kami ng takbo niyan. Noong mga panahon niyan, ay madalas kaming pinapagalitan kapag lumalabas kami ng gabi. At tanghaling tapat din. Lalo na kapag kami-kaming mga bata lamang ang magkakasama. Sa aking murang isipan ng mga panahon niyan, nakakarinig na ako ng mga usap-usapan tungkol sa aswang na lumalabas kapag tanghaling tapat at kapag gabi. At ang madalas na binibiktima ay mga bata. Sumunod na araw ay naghatid kami ng makakain kina tatay sa bukid para sa kanilang pananghalian. Sa aming bukid ay may maliit na dampa na ginawa roon na nagsisilbing pahingahan ng mga nagtatrabaho sa bukid. Gawa lamang ito sa pawid at 4 na kawayan sa paligid na nagsisilbi nitong haligi at sahig na yari sa pinagdikit-dikit na kawayan. At katabi ng dampa na ito ay isang punong mangga na may mayayabong na dahon, na saktong-sakto naman na nagbibigay ng lilim sa sino mang nasa ilalim nito. Mula sa di kalayuan ay kita na namin na naroroon na sila tatay at ang iba pa naming kapitbahay na marahil ay nag-aantay ng pagkain at nagpapahinga na rin sa kabila ng init sa bukid. Nagkaroon ng umpukan dun malapit sa pinagpapahinga namin sa bukid. Habang papalapit, narinig namin na nagkukwento ang isa naming kapitbahay na si Mang Berto. Nako! Kagabi lang ay nagkadinig ako ng pagkaluskus dyan sa aming likuran. Kung kaya't nagpasama ako sa aking mga anak para tingnan, dahil baka nakawala ang aming kalabaw. Nang makita namin, ay parang namalikmata ako, dahil halos laki ng kalabaw yung baboy na nakita namin. Napakalaki nito, sambit pa ni Mang Berto. Kaagad naming hinabol.
Napakabilis nga lang ng takbo nito. Ngunit pagdating dyan banda sa bukid, ay bigla na lang nawala. Paglalahad pa ni Mang Berto. Kaya, pakiingatan ninyo ang mga anak ninyo. O kung may buntis sa inyo, malamang yan ang pinupunta rin ng aswang dito. Dagdag pa ni Mang Berto. Pagkadidig namin nun, ay nakaramdam na naman kami ng nervyos. Lalo kaming mga bata. Kasama ko noon mga panahon yun ay ang aking kapatid na mas bata pa sa akin. Matapos kumain nila tatay, ay iniligpit na namin ang aming pinagkainan at inayos na namin ito. Ang natirang kanin ay iniwan lang muna namin doon. Baka sakaling may gusto pang kumain at pati na rin ang ulam. Pero ang iba pa ay inuwi muna namin. Ang distansya ng bukid sa aming bahay, sa tansya ko ay mga nasa 2 kilometro ang layo. Tanghaling tapat nun, na naisipan naming maglakad na pabalik sa amin. Habang naglalakad-lakad, ay may napulot pa akong patpat ng kawayan. At mahaba-haba din ito, na pwede kong gawing baril-barilan. O pwede kong lagyan ng hinating tabo para gawing tanggululong. Yung may gulong na maliit na pinapagulong. O di kaya naman ay pwede namin gamitin ito sa larong syatong. Habang iniisip kong gagawin ko sa kawayan na yun, ay biglang nagsalita ang aking kapatid. Kuya, tingnan mo, sambit ni Bugoy. Ano ba yun? Sagot ko naman. Na nung tagpong yun ay nakatuon lamang ang paningin ko sa hawak-hawak ng kawayan. Kuya, tingnan mo kasi, yung sa harapan natin. Sambit pa ulit ni Bugoy. Na sa pagkakataong ito, ay nararamdaman ko ang takot sa kanyang boses. Kung kaya't napatingin ako sa aking harapan. Pagkakita ko, ay bahagya akong natigilan. Dahil nasa aming harapan, ay isang napakalaking hayop. Kung hindi ako nagkakamali, ay para itong isang baboy. Ngunit napakalaki nito. Parang kasinlaki na ito ng isang kalabaw. At itim na itim ang itsura nito. Nakatingin lamang ito sa aming magkapatid, na parang inaantabayanan ang aming magiging pagkilos. Kaagad kong naisip ang ikinukwento ni Mang Berto kanina na nakita nila kagabi. Nakatayo lamang ako nun. Hawak-hawak ko lamang nun ay kalderong walang laman at ang kawayan. Nang biglang tumakbo si Bugoy pabalik sa aming pinanggalingan, pabalik sa bukid. Kung kaya't napatakbo na rin ako, pasunod kay Bugoy. Ngunit tila nahagip ng aking paningin pagtalikod ko, na parang tumakbo rin at papunta sa amin ang napakalaking baboy na yun. Kaya napasigaw na ako kay Bugoy. Takbo! Sa takot ko nun ay pakiramdam ko'y umaangat ang aking mga buhok sa uluhan. At pakiramdam ko'y umaangat din ako. Naririnig ko ang kaluskos ng malaking hayop sa aming likuran. Hudyat ng takbo nito patungo sa aming direksyon. At habang tumatakbo ito, ay unti-unting lumalakas ang dagundong nito. Naririnig ko ang kaluskos ng malaking hayop sa aming likuran. Nang sa di kalayuan, ay biglang sumulpot sa aming daraanan si Aling Patring. Bakit? Bakit kayo nagtatakbuhan ng iyo? Tanong sa amin ni Aling Patring. Aling Patring, hinahabol po kami ng higanting baboy.
Pagpapaliwanag pa namin ni Bugoy. Ang laki po. Halos kasing laki po ng kalabaw. Itim na itim po ang kulay. Sagot ko pa. Ngunit tila nakatingin lang sa direksyon na itinuro namin si Aling Patring. At wala itong natatanaw na malaking baboy. Wala naman akong nakikita. Mabuti pa samahan niyo na lamang ako sa aking kubo. Sambit pa ni Aling Patring. Ramdam pa namin ang takot ng mga sandaling yun. Nanginginig pa ang aking mga kamay nun sa hindi ko maipaliwanag na kadahilanan. Marahil sa labis na takot. Ganon din si Bugoy. At sa paanyayang yun ni Aling Patring ay sumang-ayon na lamang kami sa kanya. Medyo malayo pa din yung kubo ni Aling Patring, kaya sumusunod na lamang kami sa kanya. Nung maya-maya pa'y biglang nakarinig kami na tinatawag kaming dalawa ni Bugoy. Napatigil kaming dalawa. Napatingin. Sila tatay pala. Kasama sila Mang Berto. At humahangos na pumunta papunta sa amin. Anong nangyari? Narinig ko yung pagsigaw ninyong dalawa. Tanong sa amin nila tatay, habang medyo hinihingal-hingal pa ang mga ito. Opo, nakasalubong po namin, tay. Nakasalubong namin yung napakalaking baboy. Yung narinig ko sa kwento ni Mang Berto kanina, parang ganun po. Andun po. Sabay turo ko sa pwesto kung saan namin yung nakita kanina. Huwag nyo nang ituro. Baka kung ano pa yung maturo ninyo. Ngunit mabuti na lamang at hindi kayo napaano. Kaya kami napatakbo dito. Dahil narinig namin ang sigaw ninyo. Sagot naman ni Mang Berto. Opo, buti na nga lang po dumating si Aling Patring. Tsaka biglang nawala yung malaking baboy. Sagot naman ni Bugoy. Ngunit nung hinanap namin si Aling Patring, ay nakalakad na agad ito at nakalayo na. Kaya hinayaan na lamang nila tatay. Hayaan nyo na lamang sila Aling Patring. Umuwi na kayo. Ihatid ko na kayo sa bahay. Utos po sa amin ni tatay. Matapos yun ay nagsibalikan na muli sila Mang Berto sa kanilang gawain sa bukid. Pagka-uwi namin, ay muli naming ikinuwento ang pangyayari sa aming mga magulang. At laki ng pasalamat namin dahil dumating si Aling Patring. Maralay kung wala si Aling Patring, ay maaaring naaabutan na kami ng dambahalang itim na baboy na yun. Kaya kinabukasan, pagkagaling sa bukid ay sinadya naming magkapatid ang kubo ni Aling Patring para pasalamatan sa nangyari kahapon. At isa pa ay para makakwentuhan na rin. Dahil pakiwari ko yung matagal-tagal na rin kaming hindi nakakadalaw kina Aling Patring. Pagtapos na ng tanghalian na kami nakapunta nun, dahil marami pa kaming inasikaso sa bukid. Pagkapunta namin dun, ay nasa bakod pa lamang kami, ay tinatawag na namin si Aling Patring. Kagaya ng dati naming nakaugalian. Makalipas ang ilang minutong pagtatawag, ay wala kaming nakitang lumabas ng kubo. Sarado lamang ito. Kaya sinubukan namin pumasok sa loob ng bakod. Madalas naman namin itong ginagawa dati. Lalo na kapag mangunguha kami ng bayabas sa likuran nila Aling Patring. Kaya iyon nga ang ginawa namin. Pagkapasok namin ay napansin namin parang wala ngang tao, maging sa kanilang bakuran. Kaya tiningnan namin ang sa likurang bahagi ng kanilang bakuran na kung saan naroon ang mga bayabasan at iba pang mga punong namumunga. Pumunta muna kami sa likuran at nanguha ng pailan-ilang bayabas habang hinahanap si Aling Patring.
at pati mga santol sa likuran ay nanguha na rin kami. Medyo nalibang kami sa pangunguhan ng mga prutas sa Medyo nalibang kami sa pangunguha ng mga prutas. Medyo nalibang kami sa pangunguha ng mga prutas at medyo naabot na namin ang pinakadulo ng kanilang bakuran. Maya-maya pa ay nasa tuktok na kami ng mga puno ng santol. Dun sa dulong bahagi ng bakuran na yun, nangunguha ng santol. Maya-maya pa'y biglang may narinig kaming pagkalas ko sa baba. Yung pakiramdam na may mga tumatapak sa mga tuyong dahon. Kaya naisip ko, ay baka sila Aling Patring na yun. Kaya nagtangka na akong bumaba. Nang makarinig ako ng pagsinghal ng isang baboy. Kaya napatingin muli ako sa ibaba. Doon ko muling nakita ang maladambuhalang itim na baboy na nakita namin kahapon. Kaya kaagad-agad ay napasenyas ako kay Bugoy na huwag maglilika ng kahit anong ingay. At sa todo takot naman ni Bugoy ay napaakap na lamang ito sa isa sa malaking sanga ng santol upang hindi malaglag. At higit sa lahat, ay hindi makapaglikha ng ingay. Halos hindi ako huminga ng mga sandaling yun sa sobrang takot upang hindi makalikha ng kahit anong ingay. Ngunit maya-maya pa, ay biglang humangin ng malakas. At dahil nasa taas kami ng puno ni Bugoy, ay ramdam na ramdam namin ang pag-ugoy ng mga sanga nito. Kasama kami. Takot na takot ako ng mga sandaling yun. Dahil baka biglang mabali ang sangang kinakapitan ko. At higit sa lahat, ay makita kami ng dambuhalang baboy. Pagkatingin ko kay Bugoy, ay nakapikit na ito sa takot habang nakaakap pa rin sa sanga. At maging ang mga paa nito ay nakapalupot sa sanga para siguradong hindi makabitaw. Maya-maya pa'y parang nakarinig ako ng parang kakaibang pag-angil. Mula dun sa may malaking baboy na yun. At ilang sandali pa, tila kumilos ito ng kakaiba at parang dumapa na lamang sa lupa. Matapos yun ay unti-unti itong nag-iba ng anyo. Ang kaninang napakalaking itim na baboy ay unti-unting nag-iba. Hanggang sa tuluyan na nga itong nagmistulang tao. Naging isang matandang lalaki ito. Nakahubad. Nakadapa sa lupa. At walang ano-ano, ay tumayo ito at lumakad papunta doon sa bahay kubo nila Aling Patring. Halos mawalan ako ng ulirat sa sobrang takot sa aking nakita. At maging si Bugoy ay tila napayak na lamang habang nakaakap pa rin sa sanga ng santol. Nang tuluyan na makapasok ang matandang lalaki, ay sininyasan ko na kagad si Bugoy upang bumaba na kami kagad. Ngunit kailangan ay hindi kami maglikha ng kahit anong ingay. Kaya sa pinakamabilis naming kilos, ay bumaba kami ng punong santol. At lahat ng nakuha namin, ay iniwanan na lamang namin sa paanan ng puno. Nang makababa na sa lupa, ay kaagad-agad ay lumusot na kami sa ilalim ng bakod. At tuluyan nang umalis sa lugar na yun. Pagkalabas namin ay todo takbo ang ginawa namin ni Bugoy. Tumakbo kami agad papunta sa bukid kung saan naroroon sila tatay. Pagdating namin dun, ay wala na ang mga ito. At tila nakauwi na. Mukhang natapos na sa kanilang ginagawa.
Kaya simula sa bukid, ay tumakbo kami ng walang humpay. Pauwi. Papunta sa amin dahil sa labis na takot. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pagtakbo, ay naaalala ko si Aling Patring. At papunta sa kubo niya ang aswang. Kung kaya't nag-alala ako para sa matanda, na baka si Aling Patring ang atakihin ng aswang. Kung kaya't napahinto na lamang ako bigla. Bugoy, balikan natin si Aling Patring. Kawawa naman siya. Baka siyang kainin ng aswang. Sambit ko pa kay Bugoy. Kuya, hayaan mo na muna siya. Hayaan mo na siyang kainin ng aswang. Baka pati tayo kainin ng aswang eh. Sagot naman ni Bugoy. Hindi, tulungan natin siya. Kawawa naman siya. Sagot ko pa. Paano natin siya tutulungan, kuya? Ay, napakalaki ng aswang. Tumakbo na lang tayo. Sagot muli ni Bugoy. Kaya naisip ko na. Tama nga din si Bugoy. Kung kaya't nagpatuloy kami sa pagtakbo pa uwi sa amin. Maya-maya pa sa kakatakbo namin, ay naabutan na namin sila tatay habang pauwi pa lamang ang mga ito. Kaya hinabol namin ang mga ito at kaagad naming ikinuwento ang aming nakita. Sa takot namin magkapatid na baka pati si Aling Patring ay mabiktima ng aswang, ay nagpasama kami kina tatay upang matingnan si Aling Patring. Matapos naming maikwento, ay pumayag naman si tatay. Ngunit bago kami pumunta, ay nagdala pa si tatay ng isa pang itak at nagputol pa ng kawayan na magsisilbing sibat na kung ano't ano man ang mangyari, ay may panlaban kami. Makalipas ang halos kalahating oras, ay bumalik kami kina Aling Patring. At kagaya ng nakita namin kanina, ay nakasarado ang pinto at bintana ng kanilang kubo. Tao po! Tao po! Aling Patring! Tawag ni tatay. Ngunit nananatiling nakasarado ang pinto at bintana ng bahay kubo. Nagtawag muli si tatay. Ngunit wala pa rin sumasagot. Nung mga sandaling yun, ay binulungan ko na si Bugoy na ang sabi ko'y baka nakain na si Aling Patring ng aswang. Sa pangatlong pagkakataon, ay muling nagtawag si tatay. Ngunit maya-maya pa, ay medyo bumukas ang pinto ng kubo nila Aling Patring. At dahan-dahan na itong bumukas. At unti-unti, bumungad si Aling Patring na pakiwari ko ay kakagising lamang. Pagkakita nun ay kaagad humingi ng dispensa si tatay kay Aling Patring. Dahil parang naistorbo ito sa tulog niya. Kaya parang napahiya ako. Dahil mukhang maayos naman ang kalagayan ni Aling Patring. Maya-maya pa, ay may lumabas pang ulit na nagmula naman sa likurang bahagi ng kanilang bahay kubo. Pagkakita ko, ay biglang nanlaki ang aking mga mata at halos mapaihi ako sa aking kinatatayuan dala ng takot. Dahil pagkakita ko, ay siya yung matandang lalaki na nakita ko na nag-anyong malaking itim na baboy kanina. Kaagad akong napakapit kay tatay. At kaagad ko na itong inaya paalis sa bahay nila Aling Patring. Doon pa lamang din namin napagtanto na ang matandang lalaki na yun na nag-anyong baboy ay asawa ni Aling Patring.